pa rin tayo ngayon sa 27th NFMCP National Convention dito sa Subic Convention Center, kung saan libu-libong riders ang dumulo mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sobrang dami ring iba't ibang motorsiklo ang makikita dito sa paligid. Ang mga cruiser motorcycle ay mga motorsiklong dinesign for longer distances at mga highway rides. Dahil dito, usually mas mababa ang seat height at mas malaki ang mga engine displacement ng mga ito. Isa sa mga nangungunang cruiser brands ay ang Indian Motorcycle. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang Indian Chief Dark Horse. Modern but classy, yan ang bentahe ng Indian Chief Dark Horse. Ika nga, suwabe kung titingnan. So weight na 304 kilograms, mabigat ang motor na ito kumpara sa iba. Pero ito din ang dahilan kaya stable ang takbo ng Chief Dark Horse. Ito talaga ang ugali na sakto sa pang-cruising. Meron itong 116 cubic inch or 1,890 cubic centimeters sa displacement at meron siyang peak torque na 162 foot-pounds sa 2,900 RPM. Napaka-impressive nito para sa gantong klase ng cruiser. Ang seat height niya ay 662 mm. Abot na abot mo ang sahig kahit hindi ka katangkaran. Pero kung ikaw naman ay may katangkaran gaya ko, mas magandang ipa-adjust ang foot pegs para mas komportable ang ride. Dahil nga cruiser ang Indian Chief Dark Horse, designed ang performance ito sa chill at long rides. Air-cooled din ito, pero hindi siya basta-bastang mag-overheat kahit pa sa init ng panahon sa atin. Perfect partner sa smooth na biyahe. Napakalaki ng displacement niya for a air-cooled na V-twin engine. Medyo dated din yung technology na ginagamit nila, pero parang American style, dinaan talaga nila sa laki ng makina. So since air-cooled yung makina nito, medyo may tendency mag-overheat yung mga ganitong klaseng engines sa traffic. Pero ginawa ng Indian ay yung meron silang system na kung saan pinapatay yung rear cylinder at umiiwas ito sa overheat. Ngayon, isa sa pinakamagandang features ng Indian, old school man yung makina, is yung tachometer na ginagamit niya. So TFT siya. Medyo maganda yung pagkaka-display ng kanyang mga details. So ito, saktong-sakto nabiblend yung old school ng mga needle gauges at saka yung modern na maraming information. Dahil thin film transistor ang gamit ito, nagbabago-bago ang kanyang display. Dito mo sineset ang ride modes at iba't ibang settings. Yung touchscreen, napaka-responsive. So kahit naka-gloves ka, madali pindutin at iset yung mga iba't ibang mga bagay dito sa kanyang TFT. Ngayon pagdating sa preno, napaka-basic lang din yung kanyang design. Single disc lang sa harap, single disc din sa likod. Kung ergonomics naman ang pag-uusapan, pinaghalong mid-set at forward set ang foot pegs itong Indian Chief Dark Horse. Pagdating sa suspension, sobrang typical din ng setup nito. Wala masyadong electronics at saka mga fancy accessories. Non-adjustable, typical suspension yung harap. Tapos yung normal na adjustable preload din likod, gamit itong nut at saka lock nut na setup. Yung kagandahan sa ganitong setup sa likod, hindi siya nag-click. So infinitely adjustable siya at madali i-fine-tune depende sa weight ng rider. So ngayon sa mundo ng mga modern bikes, saan pa-high-tech ng pa-high-tech yung mga motorsiklo. Nagsistick sila sa mga tried and tested na technologies, pero nakakapag-integrate pa rin sila ng mga onting high-tech features na sobrang effective naman at siya nakakatulong sa pag-enjoy nung pag-ride ng bike na ito.
Philippine Motorcycle Tourism. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Senator J.V. Ejercito sa pagbabalik ng Ride PH.